Magandang araw sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Peter, 37 years old, isang engineer. Madalas ako lumuwas sa Maynila dahil ang project namin ay puro sa probinsya. Isang araw, may biyahe ako papuntang Antique at alam kong napakalayo nito, kaya niready ko naman ang aking sasakyan. Kahit na malayo ang biyahe, medyo naaaliw naman ako. Sanay na akong pabalik-balik sa probinsya at Maynila. Masaya ako dito dahil ito naman ang aking profesyon. Maayos naman ako nakarating sa Antique at naumpisa na namin ang project. Hindi ganong maganda ang pwesto ng aming project dahil parte ito ng bundok. Rest house kasi ang ginagawa namin. Mahirap ang transportasyon at ang pagkain. Mabuti na lamang at may mga nakatira doon na naghahatid ng pagkain doon at doon na lang namin binibili. Medyo may kamahalan niya lang dahil malayo ang kanilang nilalakad bago sila makapagbenta ng pagkain sa amin. Gustong gusto namin ay yung pagkain na dinadala ni Aling Mercy. Yung adobong isaw ng baboy, talagang napakasarap. Mahilig din kasi ako sa mga ganong pagkain dahil laki ako sa hirap. Kapag nagdadala si Aling Mercy doon, kasama niya lagi ang kanyang anak na si Adele. Napakaganda ni Adele at aminin man natin o hindi, nahuhulog ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit attract na attract ako sa kanya. Kaya pag dumarating silang mag-ina, kinakausap ko kagad si Adele. Bagay naman na lagi niyang pinapaunlakan. Ang problema lang, parang nahihiya siya sa akin. Dahil sa tuwing kausap ko siya, ayaw niya ako tignan. Pero okay lang, lalo ko siya nagugustuhan kapag ganun. Ilang beses sila sa isang araw kung pumunta doon upang maghatid ng pagkain. Kaya talagang tuwan-tuwa kami dahil hindi na namin kailangan bang bumaba ng bundok upang bumili. Isang araw, direkta kong tinanong si Aling Mercy kung may nobyo na ang kanyang anak at kung pwede ba akong manligaw. Sabi niya sa akin, wala naman daw. At pwede mo daw ligawan ang kanyang anak. Ngumingisi si Aling Mercy sabay siko kay Adele. Sabi ni Adele, pwede rin naman daw, kaya tuwan-tuwa ako. Isang araw, pagbalik nila Aling Mercy, wala silang dalang adobong isaw, kaya medyo nadismaya ang mga katrabaho ko. Pero sabi ni Aling Mercy, hayaan nyo, sa isang araw magdadala ako. Mahirap kasi dumiskarte ng ganun, dahil sa baba pa ng bundok kinukuha yun. Agad naman namin naunawa ng bagay na yun dahil sa may edad na si Aling Mercy at hirap na siyang bumaba sa bundok. Isang araw, may nakarating sa aming mga balita. Sabi ng isang helper namin na nasa kabilang baryo daw, may mga biktima doon ng pag-atake ng aswang. Bagay na hindi naman namin pinaniwalaan at pinagtawanan pa siya ng ibang katrabaho namin. Ang sabi sa kanya, yung mga ganyang kwento, dati na yan, hindi na uso ngayon yan. Medyo nainis yung helper dahil nainsulto ito, kaya umalis na lang. Makalipas ng 2 linggo, nagpasya na ako ligawan si Adele. Kaya dali-dali ako pumunta sa bahay nila. Nang naarating na kami sa baryo nila, medyo ilag ang mga tao sa amin, lalong-lalo na dun sa mag-ina. Napansin ko na pailalim tumingin sa kanilang mga tao. Para bang may sama ng loob sa kanila. Medyo malayo pa pala sa baryo ang bahay nila Adele. Dahil simula sa baryo, mga ilang kanto pa ang layo. Simple lang ang bahay nila Adele, parang bahay kubo lang. Ang pinagtataka ko lang, bakit wala itong bintana, kundi pintuan lang. Okay naman yung nangyari nung araw na yun, dahil usap-usap lang naman kami. Mga alas 12:30 ng tanghali ay umuwi na rin ako, dahil marami pa akong asikasuhin sa site. Pagbalik ko sa site, nakita ko si Andoy, yung helper. Lumapit siya sa akin, at may sinabi siya sa akin na mag-usap daw kami. Pumayag naman ako dahil mukhang importante. Pagdating namin sa likuran, sinabi niya sa akin na si Adele daw at ang kanyang mama ay aswang. Pero tinawanan ko lamang siya. Pero bago siya umalis, nagpayo siya sa akin na tingnan kung maigi ang paligid. Mas mainam daw kung magdala ako ng salamin na medyo malaki upang mapatunayan ang mga kanyang sinasabi. Kinabukasan, araw ng Biyernes ay niyaya ako ni Adele pumunta sa kanilang bahay upang doon na daw ako maghapunan. Hindi naman ako tumanggi. Bago ako pumunta sa kanila, hindi ko kinalimutan ng salamin. Pero wala akong mahanap na malaki kaya medyo maliit na lang ang dinala ko. Yung sakto lang sa mukha ng tao. Mga alas 5:30 ng hapon na dumating kami kila Adele. Medyo padilim na rin ng mga oras na yun. Walang kuryente sa bahay nila Adele dahil medyo malayo ito sa baryo. Mga alas 6:30 ay naghapunan na kami. Ang sarap talaga ng adobong na isaw. Nagmamantika kasi. Medyo tumagal ako kila Adele dahil nalilibang ako sa usapan namin. Maya-maya pa, mga bandang alas 10 ng gabi, nagpapaalam na ang kanyang mama dahil may pupuntahan daw ito. Kukunin lang daw nito ang mga order niyang bituka sa katayan ng baboy sa baryo. Kaya agad naman tong umalis.
Kami dalawa lang ni Adel na naiiwan sa bahay. Biglang pumasok sa isip ko yung salamin. Nung tumayo si Adel at nagpaalam siya magsi-CR, sinadya akong magsalamin patalikod. Laking gulat ko. Wala siya refleksyon sa salamin. Mabilis siya naglalakad papunta sa CR. Maya-maya pa, napansin ko yung kanyang anino dahil tinatamaan nito ng kandila. Laking gulat ko. Sa kanyang anino, kuba at parang matandang 65 years old na ang edad ni Adel. Maya-maya pa, may naririnig akong humuhuning parang uwak. Hindi kalayuan sa bahay nila Adel. Pinilabutan ako sa mga narinig ko at sa mga nakita ko. Dali-dali ako umalis sa bahay nila Adel. Habang papalabas ako ng pinto at tumatakbo ako, naririnig ko si Adel na nagsasalita. Tinatawag niya ako at naramdaman ko sa likuran ko may malakas na hangin, parang pagaspas ng pakpak. Nagmamadali ako tumakbo. Sa sobrang bilis ko sa pagtakbo, nakarating na ako sa baryo. Mga 2 minuto ang nakalipas, may lumapit sa aking matanda. Albularyo daw siya sa lugar nila, kaya pinapasok niya agad ako sa bahay. Ang sabi niya sa akin, hindi daw ako makakauwi na ligtas ngayong gabi kung hindi daw ako mananatili sa bahay niya dahil namarkahan na daw ako ng mga aswang. Laking gulat ko nung mga sinabi niya na yun. Dagdag pa niya, base daw sa itsura ko, mukhang marami na daw ako nakaing laman ng tao. Naikwento ko sa kanya na lagi ako kumakain ng adobo kay Adel. Agad naman ako binigyan ni Manong ng pangontra. Ang kwento ni Manong, wala silang magawa sa pamilya ni Adel. Hindi daw talaga nila ito mapaalis. Yung nakikita ko daw magandang babae na yun si Adel. 65 years old na daw yun. Hindi nga ako nagkamali. Nagpapanggap lang daw itong magandang dalaga upang may mabiktima at may makain silang bituka. Malaki daw kasi ang angkan nila Adel, kaya hindi nila ito magmabanggain. Lumipas ang buong gabi at nagpaalam na ako kay Manong upang bumalik na sa trabaho. Pagkabalik ko sa site, mga alas 10 ng umaga, nagpasya na akong bumalik sa Maynila dahil nagpapalipat na lang ako ng project. Mga bandang alas 11, nagmamaneho na ako papalabas ng site. Hindi pa gaano kalayuan, nakita ko sa likod si Adel. Nagpapaalam siya sa akin. Kinakabahan ako habang nagpapaandar dahil nung tinignan ko siya sa side mirror, nakita ko sa side mirror na tunay niyang anyo. Matandang matanda na nga, mahaba ang buhok at matutulis ang kuko. Binilisan ko ang pagpapatakbo ng sasakyan at habang nasa malayo, naiisip ko mga nangyari. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik pa sa Antique. Maraming salamat sa pakikinig. Paki-subscribe na lang po ng ating munting channel. Salamat.